Sawa na ako, Ma. Pagod na akong makita ang muka ni Trinidad na laging mukhang kawawa. Si Chantal ang mahal ko. Si Chantal ang kailangan ko sa buhay ko. Hindi ang isang probinsya ng walang alam, kundi ang magpakapagod sa trabahong hindi naman para sa kanya. Ang boses ni Alejandro ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa hangin ng pasilyo. Sa labas ng pintuan, napatigil si Trinidad. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa 18 oras na pagtatrabaho at pagtapos sa mga financial reports na dapat ay si Alejandro ang gumagawa, ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. Sa kabilang kamay niya ay ang mga mamahaling bitamina na kakabili lang niya para sa kanyang biyenan na si Doña Consolacion. Upang mabili ang mga iyon, ibinenta ni Trinidad ang huling alaala ng kanyang yumaong ina. Isang lumang kwintas na ginto na tanging kayamanan niya mula sa probinsya. Akala niya, sa sakripisyong ito, tuluyan ng gagaan ang loob ng pamilya ng asawa sa kanya. Han, don't be too loud. Baka marinig tayo ng asawa mong martyr. Narinig ni Trinidad ang malanding tawa ni Chantal mula sa loob. But you're right. Look at this bedsheet, so baduy. Sabi mo gawa niya ito? It's so cheap. Just like her. Ang bawat salita ay tila mga bubog na pilit isinisiksik sa lalamunan ni Trinidad. Hindi siya makahinga. Ang init ng mangkok na hawak niya ay tila lumipat sa kanyang mga mata, naging mga luha na hindi niya mapigilang pumatak. Dahan-dahan, sa kabila ng pangangatog ng tuhod, itinulak niya ang pinto. Ang tanawin sa loob ay tila isang bangumot na naging totoo. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga, ay nakayakap kay Chantal sa ibabaw ng kanilang kama. Ang kama na mismong si Trinidad ang nagtahi ng mga punda at kumot ng may pagmamahal. Alejandro, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Trinidad, mahina, basag, at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Hindi man lang nagulat si Alejandro. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng inis at pagkadire. Ano ba, Trinidad? Hindi ka ba marunong kumatok? Kitang-kita mo ng abala kami, pumasok ka pa. Abala? Alejandro, asawa mo ako. At ito ang kabayaran sa lahat ng paghihirap ko? Ang mangkok ng sopas ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig ay tila ang mismong tunog ng kanyang puso na nagkakaluray-luray sa sandaling iyon. Ang mainit na likido ay humalo sa kanyang mga luha sa sahig. Asawa, huwag kang magpatawa, Trinidad, singit ni Chantal, habang nag-aayos ng buhok ng walang kahiya-hiya. You're just a glorified assistant who happens to have a marriage license. You don't belong here. Bago pa man makasagot si Trinidad, isang malakas na yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. Si Doña Consolacion, suot ang kanyang mamahaling robe at ang mukhang tila isang reyna ng kadiliman. Anong kaguluhan ito? Ang malamig na boses ng matanda. Tiningnan niya ang basag na mangkok at pagkatapos ay ang duguang puso ni Trinidad sa kanyang mga mata. Walang bakas ng awa. Trinidad, ang ingay mo. Nakakaistorbo ka sa pahinga ng anak ko. Ma, nakikita niyo ba? Si Alejandro at ang babaeng ito, sa mismong silid namin. Pagsusumamo ni Trinidad, umaasang kahit paano ay may kaunting katarungan sa puso ng matanda. Ngunit ang sagot ni Doña Consolacion ay isang malamig na ngiti. Alam ko, Trinidad, ako ang nagpapasok kay Chantal. Dahil siya ang karapat-dapat sa anak ko, hindi ang isang tulad mong walang silbi, kundi ang magtrabaho na parang kabayo. Ngayong alam mo na, umalis ka na sa harap namin. Hindi niyo ako pwedeng itaboy ng ganito. Buntis ako, Ma. Dinadala ko ang apo niyo. Sigaw ni Trinidad, ang kanyang huling alas, ang huling pag-asa na baka sakaling magbago ang lahat. Natigilan si Alejandro, ngunit si Doña Consolacion ay tila mas lalong nagitnit. Ang takot na magkaroon ng tagapagmana mula sa isang mababang uri ay mas matimbang kaysa sa buhay ng bata. Apo? Mula sa dugong probinsyana?
lumapit ang matanda kay Trinidad. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang sinuman, itinaas ni Doña Consolacion ang kanyang kamay at buong lakas na itinulak si Trinidad patungo sa bukas na pinto ng hagdanan. Walang oras para humawak. Walang oras para sumigaw. Ang tanging naramdaman ni Trinidad ay ang bigat ng kanyang sariling katawan na bumubulusok pababa. Ang bawat baetang ng hagdanan ay tila isang hampas ng bakal sa kanyang likod at tiyan. Nang tumigil ang kanyang katawan sa pinakababang bahagi ng hagdanan, ang katahimikan sa paligid ay naging nakakabingi. Ang tanghing naririnig niya ay ang sarili niyang mahinang paghinga. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Ngunit ang kanyang mga daliri ay may naramdamang mainit at malapot na likido. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita niya ang 3 anino na nakatingin sa kanya. Walang bumaba. Walang tumawag ng tulong. Alejandro, ang anak natin. Ang huling bulong ni Trinidad bago ang dilim ay tuluyang lumamon sa kanyang paningin. Ang huling imahe na natira sa kanyang isip ay ang malamig na mukha ng kanyang binan na tila tinitiyak kung tapos na ba ang kanyang buhay. Anak, naririnig mo pa ba ako? Bakit ang lamig? Bakit parang unti-unti kang bumibitaw sa akin? Wala na ang pintig. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng puting silid na amoy gamot at kamatayan, iyon ang unang katotohanang sumampal sa diwa ni Trinidad. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa kisame ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan, ngunit ang bawat galaw ay nadudulot ng hapdi na tila binabakbak ang kanyang laman. Ang dati ay may buhay na umuusbong sa loob niya, ngayon ay tuyo, malamig at walang kasing hapo. Isang nurse ang pumasok. Ang mga mata nito ay puno ng awa na hindi maatim na tingnan ni Trinidad. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang katahimikan ng nurse habang inaayos ang kanyang swero ay sapat na upang kumpirmahin ang pinakamatinding takot ng isang ina. Ang pangarap na binuo ni Trinidad sa loob ng ilang buwan, ang mga bulong niya sa gabi tungkol sa magandang kinabukasan ng kanyang anak, ay tuluyan ng naging abo sa isang iglap ng karahasan. Nang bumukas muli ang pinto, hindi ang kanyang asawa ang pumasok upang yakapin siya, kundi 2 lalaking nakauniporme ng pulis. Kasunod nila si Mang Tino, ang matagal ng driver ng pamilya, na nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mrs., kailangan po namin ng inyong pahayag, ang sabi ng isang pulis. Ngunit bago pa man makasagot si Trinidad, nagsalita na si Mang Tino sa boses na nanginghinig. Tila may nakatutok na baril sa kanyang likuran. Totoo po ang sinabi ko sa report, sir. Nakita ko po si Ma'am Trinidad na nagpumilit tumalon sa hagdanan matapos ko siyang tanggihan sa kanyang mga imbitasyon. Nag-away po kami dahil hindi ko matanggap ang inaalok niyang relasyon sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Trinidad. Ang bawat salita ni Mang Tino ay tila isang bagong sugat na idinaragdag sa kanyang nagdurugong katawan. Anong sinasabi mo, Mang Tino? Itinulak ako ni Doña Consolacion. Nakita mo ang lahat? Sigaw ni Trinidad. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang paos na huni sa harap ng matitigas na mukha ng mga otoridad. Huwag ka nang magsinungaling, Trinidad. Mas lalo mo lang pinalalala ang sitwasyon. Isang pamilyar at malamig na boses ang pumuno sa silid. Pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang tindig ay tila isang hindi matitinag na pader ng kapangyarihan. Lumapit siya sa kama ni Trinidad at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi bilang pagdamay, kundi isang babalan na baon ang kanyang mga kuko sa balat ng manugang. Mama sir, pasensya na po kayo. Masama lang ang loob ng aking manugang dahil sa kahihiyang dinala niya sa aming pamilya. Wika ng matanda sa mga pulis habang nakangiti ng mapait. Kami na po ang bahala sa kanya. Utang na loob ko sa inyo ang pag-aayos ng gulong ito ng tahimik. Ayaw naming madungisan ang pangalan ng mga Sandoval dahil lamang sa isang babaeng hindi marunong makontento. Nang makaalis ang mga pulis,
Binitawan ni Doña Consolacion ang kamay ni Trinidad at kumuha ng tissue upang punasan ang kanyang sariling mga daliri. Tila ba nadumihan siya sa paghawak sa manugang? Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Trinidad. Dapat ka pang magpasalamat dahil hindi kita ipinakulong sa pangangalunya mo. Ang pagkawala ng batang yan ay isang biyaya. Hindi karapat-dapat ang dugong Sandoval na humalo sa marumi mong lahi. Halimaw kayo? Ang tanging naisambit ni Trinidad sa gitna ng kanyang paghagulgol. Eksakto namang pumasok si Alejandro. Hindi siya nakasuot ng pang-ospital, kundi isang mamahaling tuxedo. Amoy alak siya at ang kanyang muka ay walang bakas ng puyat o pag-aalala. Trinidad, tama na ang eksena. Nakakahiya ang ginawa mo. Pati si Mama, nadadamay sa kalandian mo sa driver. Ang sabi niya habang inaayos ang kanyang relo. Alejandro, nawala ang anak natin. Ang anak mo. Pagsusumamo ni Trinidad, umaasang may natitira pang kahit tatiting na pagkatao sa lalaking minahal niya. Anak ko nga ba? O anak ng driver? Malamig na sagot ni Alejandro. Aalis na kami. May mahalagang gala si Don Renato na kailangan naming daluan ni Chantal. Huwag kang gagawa ng inay dito kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Tinalikuran siya ng kanyang asawa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang huling pako sa krus na pinapasa ni Trinidad. Nanatili siyang mag-isa sa dilim habang ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ngunit hindi pa tapos si Doña Consolacion. Inilabas na matanda ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng kumot ni Trinidad. Pirmahan mo ito, utos ng matanda. Isang affidavit na umaamin ka sa pakikiapid mo kay Mang Tino at kusang loob mong tinatanggihan ang anumang karapatan sa ari-arian ng mga Sandoval. Kapalit nito, hindi ko itutuloy ang demanda laban sa iyo. Isipin mo ang pamilya mo sa probinsya Trinidad. Isang tawag ko lang. Magiging impyerno ang buhay nila. Tiningnan ni Trinidad ang panulat na nakapatong sa papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa labas ng bintana, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila nakikiramay sa isang babaeng unti-unting pinapatay ang sariling dangal upang mabuhay. Ang bawat paghinga ni Trinidad ay tila isang mabigat na gawaing kailangang pagpilitan. Hindi siya dinala pabalik sa ospital matapos ang sapilitang pagpirma sa mga dokumento. Sa halip, dinala siya sa isang maliit at madilim na silid sa pinakadulong bahagi ng mansyon ng mga Sandoval. Ito ang silid na dati ibodega ng mga lumang kagamitan, malayo sa karangyaan ng mga pangunahing kwarto at amoy alikabok na humahalo sa amoy ng kanyang sariling pighati. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may mga rehas. Tila ipinapaalala sa kanya na siya ay hindi na isang asawa, kundi isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Doña Consolacion ay naging isang makapal na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg, unti-unting kumikitil sa kanyang huling pag-asa. Bumukas ang pinto sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay tila mga martilyong pumupukpok sa ulo ni Trinidad. Pumasok si Chantal, suot ang isang mamahaling bestido na sutla. Isang bestidong pamilyar kay Trinidad dahil iyon ang regalo sa kanya ni Alejandro noong unang anibersaryo nila, na ngayon ay tila basahan na lamang sa katawan ng ibang babae. How are you, Trinidad? You look like a ghost. Wika ni Chantal habang pinapaypayan ng sarili ng kanyang mga daliri na puno ng mamahaling alahas. Lumapit siya sa maliit na kama at tiningnan ang mga gamit ni Trinidad na nakatambak sa isang sulok. I checked your closet earlier. So many cheap clothes. Don't worry, pinamigay ko na ang karamihan sa mga katulong. But this perfume, I like it. Amoy expensive, unlike you. Kinuha ni Chantal ang bote ng pabango mula sa mesa. Ang huling bote na binili ni Trinidad gamit ang sarili niyang ipon bago ang trahedya. Walang pasintabing isinaboy ito ni Chantal sa hangin. Ang bango nito ay naging nakakasuka sa loob ng masikip na silid. Alam mo, you should be thankful.
At least wala na yung baby. Isipin mo na lang, paano mo palalakihin yun kung nakakulong ka na? Poor thing, hindi niya kailangang maranasan ang magkaroon ng nanay na convict at kabitang driver. Dagdag pa ni Chantal nang may mapang-uyam na ngiti. Hindi kumibo si Trinidad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng pot na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Pinanood niya si Chantal na lumabas ng silid no may kasamang halahak. Tila ba ang pagdurusa ng iba ay isang anyo ng libangan para sa kanya na muling tumahimik ang paligid. Narinig ni Trinidad ang marahang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Yaya Rosa, ang matandang tagapagsilbi na siyang tanging naging saksi sa mga gabing umiiyak si Trinidad dahil sa pagod at gutom. May dala siyang isang mangkok ng mainit na sabaw ng tinola at isang basong tubig. Iha, kumain ka muna, bulong ni Yaya Rosa habang inilalapag ang pagkain sa tabi ni Trinidad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka mahuli siya ni Doña Consolacion. Huwag kang bibitiw, alam ng Diyos ang totoo. Maniwala ka? Hindi habang buhay ay sila ang nasa itaas. Hinawakan ni Trinidad ang kamay ng matanda. Ito ang golden moment. Ang init ng balat ni Yaya Rosa na tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang naninigas na katawan. Salamat, Yaya. Salamat sa hindi pagtalikod sa akin, mahinang sagot ni Trinidad. Sa sandaling iyon, ang lasa ng sabaw ay naging tila isang gamot sa kanyang naghihingalong kaluluwa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Matapos makaalis ni Yaya Rosa, narinig ni Trinidad ang mga boses sa labas ng kanyang pinto. Ang pader ng silid ay manipis, at ang boses ni Alejandro ay malinaw na dumadaloy sa katahimikan ng gabi. Ma, kailangan nating bilisan. Ang mga auditor ng korporasyon ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa 10 milyong peso na nawawala sa pondo. Ang boses ni Alejandro ay puno ng kaba. Don Renato is becoming suspicious. We need a fall guy. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ni Doña Consolacion nang may katiyakan. Nakaset up na ang lahat. Ang mga accounts na ginamit natin ay nasa pangalan ni Trinidad. Siya ang pumirma sa lahat ng reports bilang executive assistant mo. Kapag nagkabistuhan, ang lahat ng trail ay tuturo sa kanya. Ang asawa mong baliw at nangaliwa ang siyang magnanahaw sa mata ng batas. Napahawak si Trinidad sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi lamang pala buhay ng anak niya ang kinuha nila, balak din nilang ibaon siya sa putik ng krimeng sila ang gumawa. Ang katalinuhang ibinuhos niya upang tulungan si Alejandro sa trabaho ay siya palang gagamitin upang sirain ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang madilim na kisame at bumulong sa katahimikan. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling tapusin? Hindi niyo pa kilala ang babaeng binuo niyo mula sa galit? Ang alikabok sa loob ng bodega ay tila mga abo ng isang nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Sa bawat paghinga ni Trinidad, nararamdaman niya ang kate sa kanyang lalamunan, ngunit mas matindi ang pangangate ng kanyang isipan na malaman ang buong katotohanan. Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa isang maranyang hapunan para sa mga kasosyo ni Alejandro, naiwan si Trinidad na mag-isa. Tinititigan ang mga tumpok ng lumang kahon na siyang tanging kasama niya sa dilim. Sa ilalim ng isang sirang mesa, may isang lumang folder na kulay kape, bahagyang naninilaw at nababasa ng tumutulong tubig mula sa kisame. Dahil sa kawalan ng magawa, at sa pagnanais na makahanap ng anumang bagay na magpapatunay na hindi siya nababaliw, dahan-dahan itong hinila ni Trinidad. Ang tunog ng papel na nagkakalituhan sa katahimikan ay tila isang babala. Nang buksan niya ang folder, ang unang tumambad sa kanya ay ang mga medical record ng pamilya Sandoval mula sa kanilang personal na doktor na si Dr. Arrieta. Nakita niya ang kanyang sariling pangalan. Sa ilalim ng petsa noong nakaraang taon,
May mga listahan ng mga gamot na itinala bilang vitamins and supplements. Ngunit nang basahin niya ang generic na pangalan ng mga ito, tumigil ang mundo ni Trinidad. Hormonal contraceptives. Isang uri ng gamot na unti-unting nagpapanipis sa sinapupunan upang hindi makabuo ng buhay. Tila, bumalik ang kanyang gunita sa bawat gabi, kung saan personal na naghahanda si Doña Consolacion ng isang baso ng gatas para sa kanya. Inumin mo ito, Trinidad. Kailangan mo lumakas para mabilisan ang pagkakaroon mo ng anak. Ayaw kong bansot ang magiging apo ko. Ang malambing, ngunit may awtoridad na boses ng matanda ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang bawat baso ng gatas na ininom niya ng may pasasalamat ay tila naging lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Hingi lamang pala ang aksidente sa hagdanan ang pumatay sa kanyang anak, binuuna ng kanyang biyenan ang plano na baogiin siya noon pa man. Pinanood nila siyang umasa. Pinanood nila siyang magdasal gabi-gabi para sa isang sanggol, habang sila mismo ang dahan-dahang pumapatay sa kakayahan niyang maging ina. Hayop, mga hayop kayo! Ang bulong ni Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa papel hanggang sa mapunit ito. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dokumento, nagpapalabo sa pirma ni Doña Consolacion. Ito ang golden moment. Isang maliit na sapatos ng sanggol na yari sa lana, kulay asul, na lihim niyang itinago sa kanyang bulsa noong malaman niyang buntis siya. Inilabas niya ito at hinawakan ng mahigpit. Ang lambot ng lana sa kanyang magaspang na palad ay naging simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal nga bigat na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Narinig niya ang boses ni Doña Consolacion mula sa labas, nag-uutos sa mga katulong na siguraduhing makinang ang mga kubyertos. Ang boses na iyon, na dati inagbibigay sa kanya ng takot at paggalang, ngayon ay nagdudulot lamang ng isang malalim at madilim na udyok na maningil. Hindi sapat ang basta na lamang umalis. Hindi sapat ang mabuhay ng tahimik. Ang bawat gabi ng paghihirap, ang bawat patak ng dugo sa hagdanan, at ang bawat baso ng lasong gatas ay kailangang may kabayaran. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa dugo ang labi ni Trinidad. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng mga Sandoval. Sa gitna ng dilim at alikabok, ang dating maamong tupa ay tuluyan ng nilamon ng isang nagngangalit na tigre. Hindi lang anak ko ang kinuha niyo, kundi ang buong pagkatao ko. Bulong niya sa hangin habang itinatago ang folder sa ilalim ng kanyang manipis na kutson. Kaya huwag kayong magagalit kung sa pagbangon ko, kukunin ko rin ang lahat ng mahalaga sa inyo. Sisimulan natin sa inyong danggal at tatapusin natin sa inyong huling sentimo. Sa bawat gabi na lumilipas sa loob ng malamig na bodega, unt-unting binabago ng kadiliman ang kaluluwa ni Trinidad. Hindi na siya ang babaeng galing sa probinsya na punong-puno ng pangarap. Siya na ngayon ay isang anino na naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam niyang upang makalaya sa hawlang ito, kailangan niyang pasukuin ang huling depensa ng kanyang mga kaaway, ang kanilang pagiging kampante. Isang umaga, narinig ni Trinidad ang pagpihit ng susi sa pintuan. Pumasok si Doña Consolacion, suot ang kanyang mamahaling bestido na kulay lila, at may hawak na pamaypay na tila ba ang hangin sa silid ni Trinidad ay may dalang peste. Tumingin ang matanda sa kanyang manugang na nakaupo sa sulok, magulo ang buhok, at nakatitig sa kawalan. Trinidad, hanggang kailan mo balak magmukhang baliw? Marumi na ang silid na ito dahil sa iyo. Ang matapobreng boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Dahan-dahang gumapang si Trinidad patungo sa paanan ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga tuhod ay tumatama sa magaspang na sahig, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Hinawakan niya ang laylayan ng bestido ng matanda. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng peking pagsisisi at matinding pighati. Patawarin niyo po ako. Ang basag na boses ni Trinidad ay tila isang naghihingalong huni. Tanggap ko na po.
Kasalanan ko ang lahat. Patawarin niyo po ako kung naging pabigat ako sa inyo at kay Alejandro. Gagawin ko ang lahat. Pipirmahan ko ang lahat. Huwag niyo lang po akong itaboy sa kalsada. Wala na po akong matatakbuhan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Itinulak niya ng bahagya ang balikat ni Trinidad gamit ang kanyang sapatos. Tila ba tinatantiya kung gaano kalalim ang pagkakaitlog ng kanyang biktima? Sa wakas, natahuhan ka rin. Akala ko ay abutin pa tayo ng susunod na taon bago mo matanggap na ikaw ay basura lamang sa pamilyang ito. Sige, pakakainin kita ng maayos. Ngunit huwag mong iisiping makakalabas ka rito hanggat hindi natatapos ang mga kailangang ayusin ni Alejandro. Nang makaalis ang matanda, iniwanan niya ang pinto na hindi na nakalock ng mahigpit. Ito ang unang pagkahamali ng isang taong mapagmataas. Ang isiping ang kanilang biktima ay wala ng natitirang lakas upang lumaban. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Yaya Rosa dalang isang maliit na balutan. Sa loob nito ay ang lumang laptop na pinagtatrabahuhan ni Trinidad noon para sa mga financial reports ni Alejandro. Lihim itong itinago ng matanda sa ilalim ng mga labahan upang hindi mapansin ng mga bantay. Iha, ito na ang hinihingi mo. Pero mag-ingat ka, baka marinig nila ang tunog ng pagpindot mo. Bulong ni Yaya Rosa habang hinahaplos ang pisingi ni Trinidad. Ito ang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pagkakaisa sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa inapi ng sistema. Kinuha ni Trinidad ang kulubot na kamay ni Yaya Rosa at idiniin ito sa kanyang noo. Walang salita, ngunit ang init ng pagmamahal ng matanda ang nagsilbing gasolina sa kanyang nagbabagang dibdib. Nang muling mapag-isa, binuksan ni Trinidad ang laptop. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo na tila hindi na kayang makaramdam ng takot. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dinala niya ang kanyang sarili sa mga lihim na folder na siya mismo ang gumawa para kay Alejandro. Ang mga bank accounts na nakapangalan sa kanya, ngunit ang asawa niya ang gumagamit para sa mga transaksyong hindi dumadaan sa tamang proseso. Nakita niya ang lahat. Ang bawat sentimo na kinuha ni Alejandro mula sa kumpanya ni Don Renato, ang bawat peking invoice, at ang bawat pirma na kinuha mula sa kanya noong mga gabing pagod na pagod siya mula sa trabaho. Ang lahat ng ito ay sapat na upang ibaon ang pamilya Sandoval sa habambuhay na kahihiyan at pagkabilanggo. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga dokumento, may isang transaksyong nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaking halaga ang inilipat ni Alejandro sa isang private account noong mismong gabi na nahulog siya sa hagdan. Ang pangalan ng account holder? Chantal. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Trinidad, habang ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang malamig na mga mata. Ang tigre ay hindi na natutulog. Ito ay nagmamasid na lamang. Naghihintay ng tamang anggulo bago sumunggab. Ang gabi ay tila isang malawak na telon ng itim na pelus, tahimik at nagtatago ng mga lihim na hindi kayang sambitin sa liwanag. Sa loob ng mansyon ng mga Sandoval, ang bawat hininga ng mga naninirahan doon ay tila isang mabigat na pasanin, maliban sa isang anino na dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Si Trinidad, suot ang isang lumang itim na jacket at yakap ang kanyang maliit na laptop sa kanyang dibdib, ay dahan-dahang binabaybay ang pasilyo patungo sa pintuan ng kusina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng panganib na kanyang sinusuong. Nang marating niya ang hardin, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang balat. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, simula nang ikulong siya sa bodega. Ang mga tinik ng mga rosa sa hardin ay sumabit sa kanyang bestido. Tila ba pilit siyang pinipigilan? Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas matalas pa sa anumang dulo ng halaman. Ang tagpuan ay sa Sanctuario de San Jose, isang lumang simbahan na ilang kilometro ang layo mula sa mansyon.
Sa loob ng dambana, ang amoy ng natutunaw na kandila at lumang kahoy ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa naggangalit na isipan ni Trinidad. Doon, sa pinakamadilim na sulok ng mga huling upuan, nakaupo ang isang lalaking may uban na ang buhok. Ngunit may tindig na tila isang ture ng katarungan. Si Don Renato. Nang marinig ng matanda ang mahinang hakbang ni Trinidad, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ng anyo ng babaeng nasa kanyang harapan. Si Trinidad ay mukhang isang anino ng kanyang dating sarili. Payat, maputla, at may mga pasa sa braso na hindi kayang itago ng kanyang suot. Trinidad, ang mahinang sambit ni Don Renato, ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at bahagyang pagkadismaya. Ang balita sa akin ng iyong biyenan ay may sakit ka at hindi makaalis ng kwarto dahil sa depresyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trinidad habang dahan-dahan siyang nauupo sa tabi ng matanda. Ang depresyong sinasabi nila, Don Renato, ay ang hawlang itinayo nila upang hindi niyo malaman ang katotohanan. Hindi ako narito upang humingi ng limos o awa. Narito ako upang ipakita sa inyo kung sino ang tunay na magnanakaw na pinagkakatiwalaan ninyo. Ibinukas ni Trinidad ang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanilang mga mukha, na nagpapakita ng mga spreadsheet at mga dokumento ng bangko na puno ng mga pulang marka. Ipinakita ni Trinidad ang bawat transaksyon, ang bawat pekeng lagda ni Alejandro, at ang mga accounts na ginamit upang sipsipin ang pondo ng kumpanya ni Don Renato patungo sa mga personal na bulsa ng mga Sandoval at ni Chantal. Ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong ibaon sa limot, bulong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa poot. Ginamit nila ang pangalan ko upang maging panangga sa kanilang mga krimen. Akala nila ay tapos na ako nang mawala ang anak ko. Ngunit doon sila nagkamali. Ito ang golden moment. Isang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Don Renato ang nanginginig na kamay ni Trinidad. Naramdaman ng matanda ang init ng galit at ang lamig ng pighati sa balat ng babae. Tumingin si Don Renato sa altar, tila humihingi ng gabay, bago muling ibinaling ang kanyang atensyon sa mga dokumento. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging tila isang mabigat na hatol. Alam mo ang panganib ng ginagawa mo, Trinidad? Wika ni Don Renato sa boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang pamilyang kinalaban mo ay walang sinasanto, para lamang mapanatili ang kanilang hiya at kapangyarihan. Wala na po akong takot na natitira, Don Renato. Naubos na po yon kasabay ng dugo ng anak ko sa hagdanan ng mga Sandoval. Matapang na sagot ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng makapangyarihang lalaki. Tumingin si Don Renato ng matagal kay Trinidad. Tila tinitimbang ang katapatan ng bawat salitang binitawan nito. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, isang katangiang nagpabantog sa kanya sa mundo ng negosyo. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at tumayo. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bago siya humakbang palayo, huminto ang matanda at nagwika ng walang paglingon. Maraming taong lumalapit sa akin para manira ng iba, Trinidad. Maraming kwento ang narinig ko na puno ng kasinungalingan para lamang sa pera. Tumigil ang mundo ni Trinidad. Ang kanyang huling pag-asa ay tila unti-unting nadudurog sa harap ng pag-aalinlangan ng matanda. Bakit kita pagkakatiwalaan, Trinidad? Ang tanong ni Don Renato. Ang boses ay malamig at puno ng otoridad. Paano ko masisigurong hindi ito bahagi ng isang mas malaking laro na ikaw din ang may gawa? Sa loob ng tahimik na simbahan, ang tanong ni Don Renato ay tila isang hatol na nakalutang sa hangin. Tinitigan ni Trinidad ang matanda ng may mga matang hindi kumukurap. Ang kanyang paningin ay tila nagniningas sa gitna ng malamig na madaling araw. Hindi ko po hinihiling na magtiwala kayo sa aking mga salita, Don Renato. Ang mahinahong sagot ni Trinidad, bagaman ang bawat kataga ay may bigat ng isang sumpa. Magtiwala kayo sa mga numero. Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling.
Hindi katulad ng mga taong pinatira nyo sa inyong kumpanya. Wala na akong kailangang patunayan sa inyo. Dahil sa oras na mawala ang lahat sa akin, wala na rin kayong makukuha mula sa akin, kundi ang katotohanan ito. Ang tanging hiling ko lang ay bigyan niyo ako ng pagkakataong ipakita sa inyo kung paano sila sumasayaw sa sarili nilang kasakiman. Isang matagal na katahimikan ang nagari. Dahan-dahang tumango si Don Renato. Ang kanyang muka ay tila isang nililok na bato. May 3 araw ka, Trinidad. Sa loob ng 3 araw, patunayan mo sa akin na ang mga Sandoval ay hindi karapat-dapat sa aking kumpanya. Kung hindi, ang mga dokumentong ito ay ibabaon ko kasama mo. Mabilis na bumalik si Trinidad sa mansyon bago pa man magising ang mga manok. Sa tulong ni Yaya Rosa, na naghihintay sa gilid ng bakod na may hawak na sulo ng takot sa kanyang mga mata, nakapasok siya muli sa bodega nang hindi napapansin ng mga gwardiyang abala sa pag-idlip. Pagod man ang katawan, ang isip ni Trinidad ay tila isang makina na walang tigil sa pag-ikot. Gamit ang kanyang laptop at ang lihim na internet connection na nakuha niya mula sa isang lumang router sa bodega, nagsimulang magpadala si Trinidad ng mga dummy emails. Hindi niya ito ipinadala sa labas. Ipinadala niya ito sa mismong personal account ni Alejandro. Ang mga email ay tila galing sa isang secret lover ni Chantal na nagpapasalamat sa malaking halagang inilipat nito sa isang offshore account. Isang transaksyong si Trinidad mismo ang nag-set up gamit ang mga access codes na ninakaw niya sa laptop ni Alejandro noong nakaraang gabi. Kinabukasan, sa maranyang hapagkainan ng mga Sandoval, ang atmosfera ay tila isang kable ng kuryente na malapit ng maputol. Nakaupo si Alejandro sa dulo ng mesa. Ang kanyang muka ay kasing pula ng alak na nasa kanyang baso. Si Chantal, sa kabilang banda, ay masayang kumakain ng kanyang paboritong breakfast steak. Suot ang isang bagong brilyanteng hikaw na binili ni Alejandro gamit ang pera ng kumpanya. May problema ba, Alejandro? Kanina ka pa nakatitig sa phone mo. Ang malambing na tanong ni Chantal, ngunit ang kanyang boses ay tila isang gas-gas na plaka sa pandinig ng asawa ni Trinidad. Ito ang golden moment. Nakita ni Trinidad mula sa siwa ng pinto ng kusina ang sarili niyang refleksyon sa isang antigong salamin sa pasilyo. Hindi na niya nakita ang takot. Ang nakita niya ay isang babaeng handang sumunay sa apoy. Ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw sa isang tahimik na panalangin para sa simula ng pagguho ng kanyang mga kaaway. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, padabog niyang inilapag ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng gadget na tumama sa mamahaling kahoy ay nagpatahimik, maging sa mga katulong na naghahanda ng kape. Chantal, ano ito? Ang boses ni Alejandro ay tila isang kulob na nagbabadya ng bagyo. Ipinakita niya ang screen ng kanyang phone kung saan nakabuklat ang email na nadiskubre niya kaninang madaling araw. Sino si Marco? At bakit may 5 milyong peso na pumasok sa account niya mula sa account na ibinigay ko sa iyo? Nagtaka ang mukha ni Chantal. Ang kanyang tinidor ay napatigil sa hangin. Anong sinasabi mo? Wala akong kilalang Marco. Baka nagkakamali ka lang, Hon. Baka virus lang yan o kung ano. Virus? Ang detalyado ng account number, Chantal. At ang sabi rito, hindi mo na ako kailangan dahil nakuha mo na ang gusto mo sa akin. Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Akala ko ba ay ako lang? Akala ko ba ay tapat ka sa akin? Alejandro, anak, kumalma ka. Baka marinig kayo ng mga katulong. Singit ni Doña Consolacion na kanina pa nakikinig ng may pag-aalala. Ngunit huli na ang lahat. Ang hinala ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa sistema ni Alejandro. Tumayo siya at hinablot ang braso ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Ang tunog ng palad na humampas sa pisngi ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa buong dining room. Ang lakas ng sampal ay naging sanhi upang mapaupo si Chantal sa sahig. Ang kanyang bagong hikaw ay tumilapon sa ilalim ng mesa. Ang katahimikan na sumunod
ay mas masakit pa kaysa sa mismong sampal. Huwag mo akong gagawing tangha, Chantal. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ako ang pumatay sa dangal ng asawa ko para sa iyo. Ang bulyaw ni Alejandro bago ito lumabas ng silid nang may kasamang malakas na pagbagsak ng pinto. Sa loob ng madilim na kusina, isang tahimik na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trinidad. Ang unang bitak sa kanilang pundasyon ay nagawa na niya. Ang tanong na lamang ay kung kailan tuluyang guguho ang buong mansyon sa ibabaw nila. Ang kasakiman ay parang tubig alat. Habang iniinom mo, lalo kang nauuhaw, hanggang sa hindi mo mapansin na nilalason na nito ang iyong buong pagkatao. Sa loob ng marangyang opisina ni Don Renato, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay humahalo sa tensyong namamayani sa pagitan ng matandang negosyante at ni Alejandro. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat numerong binabanggit sa harap nila. Ito ang Project Emerald, Alejandro. Ang boses ni Don Renato ay malalim at tila walang emosyon. Isang sining na itinuro sa kanya ng mahabang panahon sa mundo ng negosyo. Isang malawak na real estate development sa gitna ng syudad. Kung maipapasok natin ang tamang pondo sa loob ng 48 oras, tayo ang kukuha ng eksklusibong karapatan. Bilyon ang nakataya rito. Ngunit bilyon din ang babalik sa atin sa loob lamang ng 1 taon. Napalunok si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang tinititigan ang mga blueprint at ang tinatayang kita na nakasulat sa papel. Pagkatapos ng matinding away nila ni Chantal at ang panganib ng mga nawawalang pondo, nakita niya ito bilang kanyang huling pagkakataon upang bumangon at maging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang ama. Ngunit Don Renato, ang kailangan nating kapital ay hindi biro. Singit ni Doña Consolacion. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalangan, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Kailangan nating ilabas ang lahat ng reserba ng pamilya Sandoval. Iyon ang dahilan kung bakit kayo ang una kong tinawagan, Consolacion. Ang sagot ni Don Renato nang may malamig na ngiti. Dahil alam kong kayo lamang ang may sapat na lakas ng loob upang sumugal para sa ganito kalaking premyo. Ngunit kung nag-aalinlangan kayo, marami pang ibang pamilya ang naghihintay sa labas ng pintuan ko. Hindi po, Don Renato. Kukunin namin ito. Mabilis na sagot ni Alejandro bago pa man makapagsalita ang kaning ina. Tumingin siya kay Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na dala ng desperasyon. Ma, kailangan nating gawin ito. Isandla natin ang mansyon. Gamitin natin ang lahat ng accounts na hawak natin. Kapag nakuha natin ang Project Emerald, wala nang makakaapak sa atin. Habang nagaganap ang usapang ito, sa labas ng opisina, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Trinidad. Ang kanyang anino ay mahaba at tila nakikiisa sa katahimikan ng gusali. Naririnig niya ang bawat salita sa pamamagitan ng maliit na recorder na nakakonekta sa kanyang laptop. Ang bawat pangako ng yaman ni Alejandro ay tila isang bagong hakbang patungo sa bangin na siya mismo ang naghukay. Ito ang golden moment. Isang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Trinidad ang semento ng pader. Naramdaman ang lamig nito na tila ba ang kanyang puso ay unti-unti na ring nagiging bato. Naalala niya ang mga gabing nagugutom siya sa bodega habang ang kanyang asawa ay nagpaplano kung paano siya gagamiting panangga sa mga utang. Ngayon, ang mga kamay na iyon na dati nanginginig sa takot ay matatag na sa pagmamanipula ng tadhana ng kanyang mga kaaway. Bumalik si Trinidad sa mansyon at nagtago muli sa dilim. Pinanood niya ang pag-uwi ni na Alejandro at Doña Consolacion na tila ba nanalo na sila sa loterya. Nakita niya si Chantal, na pilit na naglalambing kay Alejandro upang mabawi ang loob nito. Ngunit ang lalaki ay abala sa pag-compute ng mga ari-arian na balak niyang isandla. Ang kasakiman ay tuluyan ng bumulag sa kanila. Hindi na nila napapansin ang panganib
dahil sa kinang ng gintong pain na nasa harap nila. Sigurado ka ba rito, Alejandro? Ang huling tanong ni Doña Consolacion habang inilalabas ang titulo ng kanilang mansyon mula sa safe. Ang bahay na ito ang kanilang danggal, ang simbolo ng kanilang pagiging Sandoval. Ma, tiwala lang. Si Don Renato ang kapartner natin, hindi tayo maliligaw. Sagot ni Alejandro habang hinahablot ang panulat. Sa loob ng kanyang isipan, bumulong si Trinidad habang nakatingin sa buwan mula sa rehas ng bodega. Pirmahan mo na, Alejandro. Pirmahan mo na ang hatol sa iyong sarili. Ang tunog ng panulat na gumagasgas sa papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat kurit ng tinta ay tila isang pagtali sa kanilang mga leeg. Nang matapos ang huling pirma, inilapag ni Alejandro ang panulat ng may kasamang malalim na paghinga. Akala niya ay tagumpay na ang kanyang hawak. Hindi niya alam na ang kontratang iyon ay ang susi sa kanilang habambuhay na pagkawasa. Nasaan ang kumpirmasyon, Alejandro? Bakit hanggang ngayon ay wala pa tayong natatanggap na pormal na dokumento mula sa bangko tungkol sa Project Emerald? Ang boses ni Doña Consolacion ay may halong pait at kaba habang nakatayo sa tapat ng bintana ng kanyang marangyang opisina. Ang kanyang mga daliri na punong-puno ng mga singsing na may malalaking hiyas ay hindi mapakali sa paglalaro sa kanyang pamaypay. Sa labas, ang langit ay madilim. Nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan na tila nakikiramay sa tensyong namamayani sa loob ng mansyon. Ma, relax. Sabi ni Don Renato, sadyang matagal ang proseso kapag bilyon ang usapan. Kailangan muna itong dumaan sa iba't ibang ahensya bago mailabas ang huling pirma. Ang sagot ni Alejandro. Bagaman ang butil ng pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng kabaligtaran ng kanyang mga salita. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, pilit na nire-refresh ang kanyang email, umaasang may lilitaw na magandang balita. Ngunit ang tanging lilitaw sa kanyang inbox ay ang mga bagong mensahe mula sa hindi kilalang sender. Mga screenshot ng mga usapan ni Chantal at ng lalaking naggangalang Marco. Bawat salita sa email ay tila mga linta na sumiship-ship sa huling tira ng kanyang tiwala. I'm telling you, Alejandro, it's a setup. Wala akong kinalaman sa Marco na yan. Sigaw ni Chantal mula sa pintuan. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kagandahan. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat dahil sa iyak at puyat. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Baka siya ang may gawa nito. Si Trinidad? Ang babaeng yon ay hindi na makabangon sa bodega sa sobrang panghihina. Bulyaw ni Alejandro habang padabog na isinasara ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagsara ng gadget ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huwag mong ituro sa iba ang sarili mong kalandian, Chantal. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega sa dulo ng pasilyo. Si Trinidad, na tila isang aninong na buhay mula sa dilim, ay dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, tila isang multong nagmamasid sa pagguho ng kanyang sariling tahanan. Nararamdaman niya ang pang-inginig ng bawat pader ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay hindi na pag-aari ng mga Sandoval, kundi pag-aari na ng kanilang mga utang. Ito ang golden moment. Huminto si Trinidad sa tapat ng isang malaking painting ng pamilya Sandoval na nakasabit sa dingding. Hinawakan niya ang kanyang palad sa malamig na ibabaw ng wallpaper. Tinadama ang bawat ukit nito. Naalala niya noong una siyang pumasok sa bahay na ito bilang asawa ni Alejandro. Puno siya ng takot at pag-asa. Ngayon, ang tanghing naramdaman niya ay ang malamig na katotohanan na ang karangyaang ito ay balat kayo lamang na malapit ng matuklap. Pumasok muli si Trinidad sa dilim nang marinig niya ang papalapit na hakbang ni Doña Consolacion. Ang matanda ay naglalakad patungo sa kanyang silid, pilit na pinapakalma ang sarili para sa darating na ika-70 kaarawan niya. Gawin niyo ang lahat! Gusto ko ang pinakamahal na catering at ang pinakamagarbong dekorasyon. Ang utos ni Doña Consolacion sa kanyang sekretarya sa telepono. Hindi pwedeng magmukha tayong mahirap sa harap ng mga bisita. Ang Project Emerald ang magbabayad sa lahat ng ito.
Hindi alam ng matanda na ang perang ginagamit niya para sa kanyang party ay ang huling sentimong natitira sa kanilang savings at ang proyektong inaasahan niya ay isang malaking bula na malapit ng pumutok. Ang kanyang kayabangan ang siyang magsisilbing panggatong sa apoy na tutupok sa kanila. Habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling mga demonyo, si Trinidad ay bumalik sa loob ng bodega. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang countdown sa kanyang screen. 3 araw na lamang bago ang malaking selebrasyon. 3 araw na lamang bago ang huling paniningil. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tinititigan ang isang video clip sa kanyang files. Ang recording ng usapan ni Alejandro at ng kanyang mga kasabwat tungkol sa paglipat ng mga nakaw na pondo. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng telepono ni Alejandro sa labas ng pasilyo. Ang kaba sa kanyang boses nang sagutin ito ay narinig hanggang sa loob ng bodega. Hello? Sino ito? Ano? Anong ibig mong sabihing hindi kinikilala ng Central Bank ang Project Emerald? Ang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila mawawalan ng malay. Hindi maaari. Kakatransfer lang namin ng lahat ng pera namin. Sa loob ng bodega, ang huling bulong ni Trinidad ay tila isang sumpa sa hangin. Ang bangungot ay nagsisimula pa lamang, Alejandro. At sisiguraduhin kong sa iyong pagising, wala ka nang babalikan. Ang bawat segundong tumitibok sa antigong orasan sa pasilyo ay tila isang patak ng asido sa sistema ni Alejandro. Hindi na siya makatulog. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang pulis na handang dakpin siya. At ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila boses ni Don Renato na nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Hawak ang kanyang telpono. Paulit-ulit niyang idinidial ang numero ng matanda. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig at mechanical na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numero. Sumagot ka, Renato. Parang awa mo na, sumagot ka. Ang bulong ni Alejandro sa dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ang pawis sa kanyang palad ay nagpapahirap sa paghawak sa gadget. Sa kanyang isipan, ang 10 milyong peso na kinuha niya sa kumpanya ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang paa. Unti-unti siyang hinahila sa ilalim ng dagat ng pagkautang at kahihiyan. Sa kabilang silid, abala si Chantal sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi siya tanga. Nararamdaman niya ang amoy ng nabubulok na bangkay sa loob ng mansyong ito. Dahan-dahan niyang inilalagay ang mga alahas na nakuha niya kay Alejandro sa loob ng isang maliit na pouch. Ang tunog ng mga hiyas na nagkakaumpugan ay tila isang musika ng pagtapaksil. Plano niyang umalis bago pa man bumagsak ang martilyo ng katarungan. Ngunit hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay binabantayan ng isang pares ng mga matang nakatago sa dilim. Samantala, sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, si Doña Consolacion ay tila isang kapitana ng isang lumulubog na barko na abala pa rin sa pagpapakitang tao. Pumasok siya sa bodega kung nasaan si Trinidad. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awtoridad. Tumayo ka riyan, Trinidad, ang utos ng matanda habang itinuturo ang sahig gamit ang kanyang baston. Maglinis ka sa Grand Hall. Ayaw kong may makitang kahit isang butel ng alikabok sa aking kaarawan bukas. Gawin mong kapaki-pakinabang ang huling mga araw mo rito bago kita tuluyang itapon sa kalsada. Dahan-dahang tumayo si Trinidad. Ang kanyang mga binti ay mahina pa, ngunit ang kanyang espiritu ay mas matatag kaysa dati. Kinuha niya ang basahan at ang timba ng tubig at tahimik na sumunod sa matanda. Habang nagpupuna siya ng mga antigong kagamitan sa ilalim ng malaking chandelier, ang bawat kiskis ng basahan sa kahoy ay tila isang seremonya ng pamamaalam. Ito ang golden moment. Huminto si Trinidad sa harap ng isang malaking salamin sa sala. Nakita niya ang kanyang sarili. Hindi na ang dugo ang babaeng nahulog sa hagdan, kundi isang babaeng ang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Sa tabi niya,
Nakita niya ang refleksyon ni Doña Consolacion na masayang tinitingnan ang kanyang bagong gown. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Ngumiti si Trinidad, isang manipis at mahiwagang ngiti na nagpataas ng balahibo ng matanda. Bakit ka numingiti, Trinidad? May nakakatawa ba sa utos ko? Ang inis na tanong ni Doña Consolacion. Wala po, ma, ang mahinahong sagot ni Trinidad. Iniisip ko lang po kung gaano kabilis magbago ang lahat. Ngayong gabi, kayo ang reyna ng bahay na ito. Bukas, sino po ang makakaalam? Lapas tangan! Ang singhal ng matanda, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang boses. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng hall. Ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis at hindi maayos. Tila ba pilit niyang tinatakbuhan ang isang katotohanang hindi niya gustong harapin? Nang muling mapag-isa, inilabas ni Trinidad ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang text message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Ready na ang lahat para sa bukas. Ang mga bisita ay darating at ang sorpresa ay nakahanda na. Ang daling araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw, nagdadala ng liwanag na maglalantad sa lahat ng kabulukan. Sa loob ng bodega, binuksan ni Trinidad ang kanyang huling file sa laptop. Ang listahan ng lahat ng ari-arian ng mga Sandoval na ngayon ay legal nang nakapangalan sa isang holding company na kontrolado ni Don Renato at niya. Ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi na ito mapipigilan. Ang bawat kasinungalingan, bawat patak ng dugo, at bawat ninakaw na pangarap ay malapit ng maningil. Isang malakas na katok sa pintuan ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito ang catering. Hindi rin ito ang mga dekorador. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng pintuan ay nagpadama ng isang uri ng panganib na hinding-hindi makakalimutan ni Alejandro. Wala na ang pera natin, Alejandro. Naglaho na itong parang bula. At kasama nitong tinangay ang huling peraso ng ating dangal. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang tuyot na dahon na naglalakbay sa hangin ng kanilang marangyang sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, hawak ang isang liha mula sa bangko na nagsasabing ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang mansyong ito na kanilang ipinagmamalaki, ay nasa ilalim na ng foreclosure. Ang balitang ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang pag-asa ni Alejandro. Napatitig si Alejandro sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi maaari, ma. Sabi ni Don Renato, selyado na ang Project Emerald. Kakatransfer ko lang ng pondo kahapon. Imposibleng mawala ang lahat sa loob ng isang gabi. Habang nagkakagulo ang mag-ina, si Trinidad ay nakatayo sa madilim na sulok ng hagdanan. Suot ang kanyang uniforme bilang katulong. Hawak niya ang isang tray ng mga kristal na baso para sa party mamaya. Pinanood niya ang pagguho ng mundo ng mga taong nagpahirap sa kanya. Sa bawat salita ng kanyang biyenan, nararamdaman ni Trinidad ang isang uri ng katarungang dahan-dahang humahaplos sa kanyang sugatang puso. Ito ang mismong mithiin, ang makita silang nagdurusa sa sarili nilang mga desisyon. Lumapit si Trinidad sa kanila nang may pekeng pag-aalala sa kanyang muka. Ma, may problema po ba? Gusto niyo po ba ng tubig? Mukhang maputla po kayo. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim na siya lamang ang nakakaalam. Umalis ka sa harap ko, Trinidad. Wala kang alam sa mga seryosong bagay na ito. Ang singhal ni Alejandro habang hinahablot ang liham mula sa kamay ng kanyang ina. Ang tunog ng papel na nagagasgas sa kanyang kamay ay tila isang babala ng paparating na pagkawasak. Sa gitna ng tensyon, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng mansyon. Pumasok si Chantal, bit-bit ang kanyang mga maleta. Akala niya ay makakatakas siya ng tahimik, ngunit hindi niya inaasahang madaratnan ang mag-ina sa gitna ng krisis. Chantal, saan ka pupunta? Ang tanong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pagtataka at nagsisimulang mapuno ng galit. Alejandro, let's be real. Alam kong wala ng pera.
Naririnig ko ang mga usapan nyo. Ang sagot ni Chantal nang walang kahiya-hiya. I'm not going to stay in a sinking ship. Aalis na ako habang may panahon pa. Napatigil ang mundo ni Alejandro. Ang babaeng ipinagbalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng dahilan kung bakit nawala ang kanyang anak, ay itatapon na rin siya ngayon na tila isang basahan. Ang hapdi ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Ito ang golden moment. Isang sandali kung saan dahan-dahang lumapit si Trinidad sa isang maliit na duyan na nakatabi sa sulok ng sala. Duyan ito na binili niya noong akala niya ay may kinabukasan pa ang kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na tela nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa alaala ng mga pangarap na pinatay nila. Tumingin siya kay Chantal at Alejandro. At sa isang sandali, nakita ng dalawa ang isang apoy sa kanyang mga mata na hindi pa nila kailanman nakita. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling tumakas? Ang mahinang bulong ni Trinidad, sapat na upang marinig ng lahat. Ang bawat sentimong kinuha niyo, ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay may resibo. At ngayong gabi, oras na para bayaran ang lahat. Bago pa man makasagot ang sinuman, muling narinig ang malakas na pagkatok sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang katok. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay nagsimulang gumapang sa loob ng mansyon, humahalo sa maranyang musika na inihanda para sa kaarawan ni Doña Consolacion. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Renato. Ngunit hindi siya nakangiti. Kasunod niya ang ilang lalaking nakasuit at may hawak na mga warrant. Don Renato! Salamat at narito ka! Tulungan mo kaming ipaliwanag sa kanila na may pagkakamali lang sa Project Emerald. Ang sigaw ni Doña Consolacion habang tumatakbo patungo sa matanda. Tumingin si Don Renato kay Trinidad, pagkatapos ay kay Doña Consolacion. May pagkakamali nga, Consolacion. Ang pagkakamali ay ang isiping maaari ninyong gamitin ang aking kumpanya para sa inyong mga illegal na gawain at itapon ang isang inosenteng tao na parang basura. Tumigil ang tibok ng puso ni Alejandro nang makita niya ang isang folder na inilapag ni Don Renato sa mesa. Ito ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw. At ang pirma ni Trinidad bilang saksi, hindi bilang salarin. Wala kang kwentang babae! Mula sa simula, isa ka lang malas sa pamilyang ito. Ikaw ang naging mansa sa malinis naming pangalan. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalas na hagupit na bumasag sa bulong ng mga bisitang kanina pa nagmamasid sa gitna ng engrandeng hall. Nakatayo siya sa harap ni Trinidad. Ang kanyang muka ay nanglilisik sa pot at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagnanais na syaktan ang babaeng sa tingin niya ay siyang mitsa ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng galit ng matanda, si Trinidad ay nanatiling tahimik at matatag. Hawak niya pa rin ang pilak na tray na may mga kristal na baso. Isang simbolo ng kanyang pagiging alipin sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Ang kaibahan ng kanyang kalmado at mapagkumbabang anyo laban sa nagwawalang biyenan ay tila isang mabisang lason na lalong nagpapamuha sa lahat kung sino ang tunay na halimaw sa silid. Hindi po ako ang sumira sa inyo, Ma. Ang mahinahang sagot ni Trinidad. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bakas ng takot. Ang sarili ninyong kasakiman ang naghukay ng libingang ito. Ako lamang ang nagbigay sa inyo ng pala. How dare you! Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Sigaw ni Alejandro habang pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang pulis. Ang tunog ng metal na posas na kumakandado sa kanyang mga pulso ay tila ang huling huni ng kanyang kalayaan. Don Renato, nagkakamali kayo. Binabaliktad niya lang ang lahat dahil sa selos. Tumingin si Don Renato kay Alejandro nang may matinding pagkapot. Ang selos ay hindi kayang gumawa ng mga peking accounts at maglipat ng bilyon-bilyong pondo, Alejandro. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang planadong pagnanakaw. At ang mas masakit, ginamit mo ang pangalan ng babaeng buong puso kang pinagsilbihan
upang magtago sa batas. Ito ang golden moment. Dahan-dahang ibinaba ni Trinidad ang tray sa isang mesa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel. Ang medical report na nakuha niya mula sa lumang bodega. Lumapit siya kay Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng matanda na ngayon puno na ng kaba. Naalala niyo po ba ito? Bulong ni Trinidad, sapat na upang marinig ng mga taong nasa malapit. Ang mga bitaminang pinapainom niyo sa akin gabi-gabi, ang sabi niyo, para yon sa kalusugan ko at na magiging apo niyo. Pero ito po ang totoo. Triel Tarsan. Isang gamot na pilit na pumapatay sa sinapupunan ko. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Maging ang mga pulis ay napatigil sa paghila kay Alejandro. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging tila isang mabigat na kumot ng kahihiyan. Inisip niyo po ba ang sakit noong nalaman kong bago pa man ako mahulog sa hagdan, pinatay niyo na ang pagkakataon kong maging ina? Ang boses ni Trinidad ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyong matagal niyang kinimkim. Ang bawat salita ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang sugatang puso. At noong dugo ang nakahandusay ako, wala kayong ibang inisip, kundi ang linisin ang sahig upang hindi madungisan ang inyong hiya. Napaupo si Doña Consolacion sa kanyang maranyang upuan. Ang kanyang kapangyarihan ay tila isang gusali ng buhangin na tinangay ng malakas na alon. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga kaibigan niya ngayon ay may pagkadiri sa kanilang mga mata at sa kanyang anak na hila-hila na palabas ng pintuan. Nasaan ang inyong danggal na yon, Ma? Ang huling tanong ni Trinidad habang inilalabas si Alejandro. Ang tunog ng kanyang pagsigaw at pagmamakaawa ay dahan-dahang humina sa labas ng mansyon. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, lumapit ang isang opisyal kay Doña Consolacion upang ibigay ang huling balita. Mrs., dahil sa dokumentong ito at sa mga ebidensya ng sabuatan sa pagtrial Tarsan at pagmamanipula ng ebidensya sa aksidente ni Trinidad, kailangan niyo rin pong sumama sa amin para sa investigasyon. Ang huling imahe sa loob ng hall ay si Trinidad, nakatayo sa gitna ng karanyaang wala na ring halaga. Ang kanyang katawan ay nanginghinig, ngunit sa kanyang mukha ay sumilay ang unang sinag ng tunay na kalayaan. Gayunpaman, sa gitna ng tagumpay, may isang huling sorpresa na hindi inaasahan ng sinuman. Isang lalaking nakauniporme ng kumpanya ni Alejandro ang pumasok ng humahangos. May dalang isang mahalagang balita tungkol sa huling transaksyong ginawa ni Alejandro bago siya arestuhin. Tumingin siya kay Trinidad ng may takot at paggalang. Isinusumpa kita, Trinidad, hindi pa tapos ang lahat. Babalik ako at sisiguraduhin kong magdurusa ka higit pa sa dinanas mo sa bodega. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang naghihingalong hayop na pilit, kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok na laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang mukha. Sa labas ng mansyon, ang mga ilaw ng patrol car ay nagbibigay ng pabago-bagong kulay sa dilim. Tila isang babala na ang gabi ng mga Sandoval ay wala ng katapusan. Nakatayo si Trinidad sa may pintuan. Pinapanood ang paghila sa kanyang dating biyenan. Hindi siya sumagot. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi isang malalim na pagkapagod. At kaunting awa sa isang matandang nilamon ng sariling kapalaluan. Ang katahimikan ni Trinidad ay mas masakit pa kaysa sa anumang pabalik na mura. Trinidad, sandali. Lumapit ang lalaking nakauniporme ng kumpanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang huling report. Ito ang huling transaksyong ginawa ni Alejandro bago maputol ang access niya sa system. Inilipat niya ang huling 5 milyong peso sa isang private account sa Singapore. Account ito ni Chantal. Pero may balita po kaming natanggap mula sa aming ugnayan sa labas. Tumingin si Trinidad sa dokumento. Pagkatapos ay sa lalaki. Anong balita? Si Chantal. Hindi siya nakalabas ng bansa. Nahuli siya sa airport kaninang madaling araw dahil sa tangkang pagdadala ng mga alahas
nanakaw mula sa koleksyon ng mga Sandoval. At ang mas malala, ang lahat ng perang inilipat ni Alejandro sa kanya ay na-freeze na ng otoridad dahil sa ugnayan nito sa money laundering case. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Trinidad. Tumingin siya kay Alejandro na noon ay isinasakay na sa loob ng sasakyan. Ang lalaking ipinagpalit ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang kanyang dangal. Para sa isang babaeng nagnahaw din sa kanya sa huli. Ito ang tunay na mukha ng karma. Hindi ito laging darating sa anyo ng kidlat. Minsan ay darating ito sa anyo ng isang malinis at malamig na pagtutuos. Ito ang golden moment. Pumasok si Trinidad sa loob ng mansyon sa huling pagkakataon bilang isang naninirahan doon. Binaybay niya ang pasilyo patungo sa bodega kung saan siya ikinulong. Sa ilalim ng isang sirang cabinet, kinapa niya ang isang maliit na uka sa dingding. Doon, naramdaman niya ang malamig na metal ng isang bagay na matagal nang minakaw sa kanya. Ang hairpin ng kanyang ina na yari sa pilak. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Doña Consolacion. Hilihim itong itinago ni Trinidad noong unang gabi ng kanyang pagkabilanggo. Nang hawakan niya ang hairpin, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pagbawi sa sarili. Sa bawat ukit ng pilak sa kanyang palad, naramdaman niya ang yakap ng kanyang ina mula sa probinsya. Tila sinasabing tapos na ang laban. Maaari na siyang magpahinga. Trinidad. Ang boses ni Don Renato ay narinig mula sa likuran. Nakatayo ang matanda sa may pintuan ng bodega. Ang kanyang muka ay puno ng respeto. Ang mansyong ito ay legal na ring mapupunta sa holding company na pinamamahalaan mo na ngayon. Ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo rito. Tumingin si Trinidad sa paligid ng madilim at maalikabok na bodega. Ayoko nang manatili rito, Don Renato. Ang bahay na ito ay puno ng mga multo ng kasinungalingan. Ibebenta natin ang lahat ng kagamitan nito at ang perang makukuha ay itutulong natin sa pagpapatayo ng mga shelter para sa mga inang biktima ng karahasan. Gusto kong ang bawat haligi ng bahay na ito na naging saksi sa aking pagluha ay maging saksi naman sa pagbangon ng iba. Isang matapang na desisyon, ang sagot ni Don Renato. Ngunit bago ang lahat, may isang huling liham na iniwan si Alejandro sa kanyang lamesa para sa iyo. Sabi ng mga pulis, bago siya pusasan, pilit niya itong ipinaabot. Inabot ni Trinidad ang sobre. Ang sulat kamay ay magulo, puno ng pagsisisi o baka desperasyon. Ngunit bago pa man niya ito buksan, narinig niya ang boses ni Yaya Rosa mula sa labas. Tumatawag sa kanyang pangalan ng may halong kaba. Iha! Iha, halika rito! May tumatawag mula sa ospital sa probinsya niyo. Trinidad, kailangan mong makinig ng maigi. Ang tatay mo, buhay siya. Buhay ang tatay mo, iha. Ang boses ni Taya Luming mula sa kabilang linya ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Trinidad. Nabitawan niya ang hairpin ng kanyang ina at ang tunog ng pilak na tumama sa sahig ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. 2 taon. 2 taon na ang nakalilipas mula nang sabihin sa kanya ni Doña Consolacion na namatay ang kanyang ama sa probinsya dahil sa atake sa puso habang siya ay abala sa pagtatrabaho para kay Alejandro. Sinabi nila sa kanya na huli na ang lahat, na naipalibing na ito at huwag na siyang umuwi dahil kailangan siya ng kumpanya. Anong sinasabi niyo, Tia? Personal na ibinigay sa akin ni Alejandro ang death certificate. Ipinakita nila sa akin ang mga larawan ng puntod. Ang boses ni Trinidad ay nanginginig. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unting bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa sahig ng bodega. Ang lamig ng semento ay tila humahalo sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang mga buto. Peke ang lahat ng iyon, Trinidad. Ngayon ko lang nalaman ang totoo dahil may isang nurse na naglakas loob na tumawag sa akin. Ikinulong nila ang tatay mo sa isang pribadong pasilidad sa labas ng bayan. Binabayaran nila ang ospital para manatiling tahimik at sabihing patay na siya.
Ginamit nila ang tatay mo para manatili kang sunod-sunuran sa kanila. Pero ngayon, dahil wala na ang perang pambayad ni na Alejandro, ililipat na siya sa charity ward dahil critical ang kanyang kondisyon. Humagulgol si Trinidad. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay punong-puno ng pait na higit pa sa kamatayan. Hindi lamang pala ang kanyang kinabukasan ang ninakaw ng mga Sandoval, kundi pati na ang pagkakataon niyang makasama ang kanyang ama sa mga huling sandali nito. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para pagkakitaan si Alejandro, ay ginamit pala upang pundohan ang pagkakulong at paghihirap ng sarili niyang magulang. Dahan-dahang binuksan ni Trinidad ang liham na iniwan ni Alejandro. Ang mga salita sa loob ay tila mga uod na gumagapang sa papel. Patawarin mo ako, Trinidad. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang mawala sa tabi ko. Alam kong hindi mo ako iiwan hanggat iniisip mong wala ka nang babalikan sa probinsya. Ang tatay mo ang tanging hawak ko sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Pinunit ni Trinidad ang liham sa maliliit na piraso. Ang tunog ng papel na nagkakapunit-punit ay tila ang huling hibla ng koneksyon niya sa lalaking minahal niya. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at kinuha ang kanyang hairpin. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kahinaan. Ang tigre ay hindi na lamang naniningil. Ang tigre ay handa nang tapusin ang lahat. Yaya Rosa, tawag niya sa matanda na nakatayo sa pintuan at umiiyak din. Lumapit si Trinidad at isinuot sa palad ng matanda ang susi ng isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Ang bahay na binili niya gamit ang kanyang unang sahod na lihim niyang itinabi. Yaya, umalis ka na rito. Pumunta ka sa bahay na yan at magpahinga. Tapos na ang pagsisilbi mo sa mga taong ito. Ngayon, oras na para ako naman ang magsilbi sa tunay kong pamilya. Bago lumabas ng mansyon, humarap si Trinidad kay Don Renato na naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila hinuhugasan ang ban ng mansyon sa kanyang pagkatao. Don Renato, ituloy niyo ang demanda. Huwag kayong magtitira ng kahit isang butas para makalabas sila. Gusto kong mabulok sila sa kulungan habang iniisip ang bawat segundo ng buhay na ninakaw nila sa akin. Ang matigas na bilin ni Trinidad. Saan ka pupunta, Trinidad? Ang tanong ng matanda. Uwi na ako, Don Renato. Uwi na ako sa pinanggalingan ko. Sumakay si Trinidad sa sasakyang magdadala sa kanya sa probinsya. Habang binabaybay ang daan palayo sa mansyon ng mga Sandoval, nakita niya sa huling pagkakataon ang malaking gate na unti-unting nagsasara. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang pinal na hatol. Nang marating niya ang ospital sa probinsya, pagkalipas ng ilang oras, tumakbo siya sa pasilyo, hindi alintana ang pagod. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang matandang lalaki, payat at maputi na ang buhok. Ngunit ang mga mata nito ay dahan-dahang bumukas nang marinig ang kanyang tinig. Tay, tatay, narito na po ako. Ang bulong ni Trinidad habang hinahawakan ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Ito ang golden moment. Ang mahinang pagpiga ng kamay ng kanyang ama sa kanyang mga daliri. Isang pagpiga na nagsasabing, "Nararamdaman kita, anak. Salamat at nahanap mo ako." Sa gitna ng amoy ng gamot at puting dingding, nahanap ni Trinidad ang huling piraso ng kanyang sarili. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang ama, isang nurse ang lumapit sa kanya nang may pag-aalinlangan. "Ma'am, may isa pa po kaming kailangang sabihin sa inyo. Bago po kayo dumating, may isang babaeng laging pumupunta rito para magbayad ng bill ng tatay nyo ng lihim. Sabi niya, utang na loob niya ito sa inyo." Napatigil si Trinidad. Sino? Hindi niya ibinigay ang pangalan niya, pero iniwan niya ang medalyong ito. Itinaas ng nurse ang isang medalyon ng mahal na birhen. Ang medalyon na ibinigay ni Trinidad kay Yaya Rosa noong unang taon niya sa mansyon. Ang hapon sa probinsya ng San Isidro ay mabagal at puno ng gintong liwanag. Tila isang mahiyaing sining na ipininta ng langit para sa mga pusong naghahanap ng kapayapaan.
Sa balkonahe ng isang payak, ngunit malinis na bahay na bato, nakaupo si Trinidad, habang dahan-dahang iniuugoy ang kanyang upuan. Ang amoy ng namumukadkad na sampaguita sa bakuran ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin mula sa mga palayan, malayo sa nakakasulasok na amoy ng alikabo at pagkukunyari sa mansyon ng mga Sandoval. Sa tabi niya, ang kanyang tatay ay mahimbing na naiidlip. Ang muka nito ay payapa na at wala na ang bakas ng takot na dulot ng 2 taon na pagkakalayo. Marahan niyang inayos ang kumot ng matanda, isang simpleng kilos na dati ay ipinagkait sa kanya ng mga taong ang tanging alam ay kumuha at hindi magbigay. Ang bawat kulubot sa kamay ng kanyang ama ay tila isang mapa ng kanilang mga pinagdaanan. At sa bawat paghinga nito, nararamdaman ni Trinidad ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi naging madali ang huling ilang buwan. Ang mga balita mula sa syudad ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang buhay. Nabalitaan niya na si Alejandro ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa pagnanahaw at money laundering, kasama ang kanyang ina na si Doña Consolacion na hindi matanggap ang buhay sa loob ng rehas. Si Chantal naman, matapos makuha ang lahat ng alahas, ay iniwan din ng kanyang mga tinatawag na kaibigan at ngayon ay nahaharap sa patong-patong na demanda. Ang mansyon na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tuluyan ang binuksan bilang Bahay ni Trinidad, isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan, na pinapatakbo sa ilalim ng pangalan ni Yaya Rosa at sa tulong ni Don Renato. Isang marahang hakbang ang narinig ni Trinidad mula sa kusina. Lumabas si Yaya Rosa, dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang matanda ay hindi na mukhang katulong. Suot niya ang isang maayos na duster at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Iha, may sulat na dumating mula sa Maynila. Sabi ni Don Renato, maayos na raw ang takbo ng foundation. Marami na raw tayong natutulungang mga ina na dati walang matakbuhan. Ang sabi ni Yaya Rosa habang inilalapag ang inumin sa mesa. Numiti si Trinidad, isang ngiting abot, hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Yaya. Salamat dahil kung hindi dahil sa lihim mong pag-aalaga sa tatay ko noon, baka hindi ko na siya dinat ng buhay. Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi mababayaran ng anumang halaga. Wala yun, Iha. Ang mahalaga ay malaya na tayo. Malaya na ang puso mo. Sagot ng matanda, bago bumalik sa loob upang maghanda ng hapunan. Nang muling mapag-isa, inilabas ni Trinidad ang hairpin ng kanyang ina mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa pilak na metal nito. Wala na ang babaeng dugo ang nakahandusay sa hagdanan. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng binuo ng sarili niyang lakas at paninindigan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan nang may bahagyang pait, ngunit mabilis din itong napalitan ng init ng pagtanggap. Maaring hindi na niya maririnig ang tawa ng kanyang sariling anak, ngunit naririnig naman niya ang tawa ng mga batang nasa kanyang foundation. Mga batang binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng ligtas na tahanan. Napatawad na ba niya si Alejandro? Marahil ay hindi pa ng buo dahil ang sugat ng pagkawala ng anak ay hindi kailanman ganap na maghihilom. Ngunit napatawad na niya ang kanyang sarili. Pinakawalan na niya ang bigat ng nakaraan upang bigyang daan ang hinaharap. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi nahanap niya ito sa bawat umagang nagigising siyang hindi na kailangang magtago o matako. Itinaas ni Trinidad ang kanyang paningin sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay ube at rosas, isang huling pagbati ng kalikasan bago ang pagdating ng gabi. Ngunit hindi na siya natatakot sa dilim, dahil alam niyang sa bawat gabi ay laging may kasunod na bukang liwayway. Malaya na tayo, Tay. Malaya na tayo, anak. Ang huling bulong niya sa hangin. Sa malayong abot-tanaw, ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa bayan ay nagsimulang tumunog, hudyat ng orasyon. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng unos, ang buhay ay patuloy na dadaloy, at ang tunay na dangal
ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang bumangon at magmahal muli. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa San Isidro, ang katahimikan ay hindi na isang pabigat, kundi isang mainit na yakap ng kalayaan para kay Trinidad at sa kanyang ama. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan kami sa bawat hakbang ng masalimuot na paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang bahagi kung saan natagpuan ni Trinidad ang lihim na medical records at nalamang pinagkaitan siya ng pagkakataong maging ina, parang nadurog din ang puso ko sa bawat salitang aking isinusulat. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang serye ng mga kaganapan. Ito ay hango sa mga hibla ng katotohanang nararanasan ng maraming kababaihan sa ating lipunan. Mga kwento ng pagtitiis, pagtataksil, at ang dakilang mithiing mabawi ang sariling dangal. Ang ating buhay ay tila ang sipit na pilak na pagmamay-ari ng ina ni Trinidad. Maaring pilitin itong itago ng iba sa madilim na sulok ng bodega. Maaring pilitin itong balutin ng alikabok at kahihiyan. Ngunit ang tunay na pilak ay hinding-hindi mawawalan ng kinang. Ang kailangan lang natin ay ang tapang na kapaing muli ito sa gitna ng dilim at isuot ng may pagmamalaki bilang simbolo ng ating muling pagkabuo. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Trinidad na talikuran ang lahat ng yaman ng mga Sandoval at piliin ang payak na buhay sa probinsya? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, kaya niyo rin bang talikuran ang marangyang mansyon para sa inyong kapayapaan? Habang nakikinig kayo sa mga huling sandaling ito, nasaan po kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o simpleng nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Nais ko pong marinig ang inyong mga kwento at saloobin sa ating comment section. Dito po sa ating channel, bawat tinig ay mahalaga at bawat karanasan ay may puwang na pakinggan. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magsilbing inspirasyon sa iba pa nating mga kapatid na nagnanais ding makalaya sa kanilang sariling mga bodega ng pighati. Nawa ipagpalain kayo ng may kapal ng isang pusong matatag at isang isipang payapa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento, Dangal ng Isang Anak. Ang paniningil ni Trinidad. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.